Paano mas makilala si Kristo? Chalcedon definition. So, ito yung pag-aaralan natin ngayon at marami nga na haka-haka na nagsasabi na si Kristo ay tao lang, isa lang siyang kagaya natin na normal na tao. Pero sabi nga dito, sa pag-aaral natin na salita natin Panginoon, kung hindi natin totally binabasa ang Biblia, hindi natin malalaman sino nga ba talaga si Jesus Christ. So sabi dito, Jesus Christ is one person with two natures, divine and human. Hypostatic union. So ito yung kahulugan sa Chalcedon. O sabi po sa Philippians 3 verse 8 sa ating verse ngayon, higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. So napakaganda ng ating topic ngayon. Tunay nga na paano ba natin malalaman yung kung ano si Hesus Kristo? Isa ba siyang tao o nagkatawang tao? Isang Diyos na nagkatawang tao. O sabi po sa ating unang katuruan, Christ is revealed from Genesis to Revelation. Kung babasahin natin yung Biblia, gusto natin makita kung ano ba talaga yung tunay na katauhan ng ating Panginoon. Is He a God or a human? Kung mabasa natin, sinabi doon na simula pa lang sa Genesis hanggang Revelation, nahayag na ang ating Panginoon Jesus bilang isang Diyos at kabahagi sa tatlong persona, the Son, the God, the Son, and the Holy Spirit. So, malinaw na malinaw doon na ang ating Panginoon Jesus ay Panginoon. Pangalawa, knowing Christ should be our deepest desire. Yung pagkakilala natin sa ating Panginoon, ito nawa yung ating Panginoon Jesus ay maging desire natin kung paano na dapat siya yung pinapahalagahan, inuuna, at binibigyan ng kahalagahan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi, alam mo, knowing Christ, na siyang nagligtas, siya yung nagsakripisyo ng kanyang buhay para lang maligtas yung buhay ng bawat isa sa atin. It's a blessing for us na talagang sa kabila ng lahat ng ginawa niya ay makita natin na ma-desire natin na walang ibang dapat parangalan kundi ang ating Panginoon Jesus, ang ating Panginoon Diyos lamang. Number 3, benefiting from Christ is not our top priority. Hindi naman ibig sabihin na marami tayong ma-benefit sa ating Panginoon. It is our top priority. Ibig sabihin, yung buhay na mayroon tayo, dapat ito yung pinapahalagahan natin na ma-honor natin ang ating Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng buhay ng bawat sa atin, makita sa atin, ano ba talaga yung tunay na dapat nating makita? Ano ba talaga yung tunay na dapat nating mabigyang halaga? Diba? Sa buhay natin, hindi natin alam minsan kung saan na tayo bagay na nagkakaroon ng benepisyo, yun ang pinagpapakosa natin. Pero ang nais ng Diyos ay talagang maibigay natin yung very best natin na paglilingkod at pagpupuri sa Kanya. Para po sa ating application, study the Bible to know Christ biblically. So pag-aralan natin yung Biblia, sino ba talaga si Jesus Christ? Ang dami nagsasabi nga na tao lang siya, isa lang siyang normal na tao, kagaya natin ang namumuhay. Pero if you read the Bible, you know what's the truth. Number 2, follow Christ to know Him experientially. So, sundin natin ating Panginoon upang mas malaman natin at makilala sa pamagitan ng bawat ginawa niya sa buhay ng bawat sa atin. Kung gaano kahirap, kung gaano yung sakripisyo na binigay niya para lang masave yung buhay ng bawat sa atin. So, He deserved the highest praise. And also, deserve ng ating Panginoong Jesus na talagang paglingkuran natin, igalang natin, at ihayag yung kabutihan niya sa bawat tao na hindi pa lubos na nakakilala sa ating Panginoon.
Pangatlo, love Christ to know Him relationally. So, mahalin natin ating Panginoong Jesus. Mas kilalanin pa natin ang ating Panginoon sa paanong paraan, sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pasasalamat, pag-honor sa lahat ng ginawa niyang sakripisyo sa buhay ng bawat sa atin. Sometimes hindi natin ma-imagine, hindi natin makita na nagagawa natin to, but alam naman natin na ito yung dapat natin gawin. Kung paano tayo binigyan ng pag-asa ng ating Panginoon, ganun din naman, ibalik natin ito sa Panginoon ng buong buo, walang pag-aalinlangan at taas puso sa Kanya. So yun lang po. Salamat at pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon.